Nako, usap-usapan ho ngayon, ito hong controversial na siguro joke o biro o di natin alam kung ano laman talaga nitong actress na si Sharon Cuneta na kung saan ito po ang may bahay ni Senator Kiko Pangilinan. At ngayon, yun ho, parang nagpahiwatig ho itong si Sharon na kung saan kay Pangulong Marcos Jr. na maliraw po ang kanyang pinili na running mate noong nakarang eleksyon bilang Vice Presidente. At kasi noong nakarang eleksyon, 2022, ay naging kandidato bilang Vice Presidente itong si Senator Kiko Pangilinan. Nakatambal naman na nooy Vice President Leni Robredo. So, yun ho, at well, napag-usapan no, na talagang ang sinasabi ho nitong si Sharon Cuneta ay kasi ito ho yung yung sa Evening with the Stars event. Diyan po sa Intramuros at isang linya ang binasa ng marami bilang tila patamang mensahe o kaugnay ng 2022 Vice Presidential Race. At alam niyo parang politiko na rin ho talaga itong si Sharon Cuneta, no? Kasi mamaya ipapapanood ko ho na kung saan nung panahon po ni Pangulong Duterte ay talagang dumikit din ho ito. Parang kung sino hong nakaupo ata, no, doon ho kumakapit o dumidikit itong si Sharon Cuneta. Yun ho. At dito ho mga kaubayan ay mamaya papakita ko rin ho natin yung report ho na kung saan talagang nakipag-salo-salo pa itong si Sharon Cuneta kay nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dito muna. At habang nasa entablado, ay pabirong sinabi po ng megastar kay Pangulong Marcos Jr. na sabi niya, "Sir, I only have one Vice President. My date tonight." Yung kanyang pinatutungkulan, ito po si Senator Kiko Pangilinan. Tapos, mali, your choice, no? So, parang sabi, nagkamali kayo ng pinili na running mate na parang pinapatungkulan ho rito at pinatatamaan itong si Vice President Sara Duterte na nagkamali raw ang Pangulo sa pagpili. Pero siguro hindi ho alam ni Sharon Cuneta na ang pumili ang hindi si Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, kinumbinsi lang ho nila si VP Sara at sa pangunguna ni Senator Amy Marcos para, di ba, tumakbo na presidente si BBM at katambal itong si VP Sara. Yun ho ang katotohanan dyan. At base nga ho mismo sa mga nakaraang binabanggit ng mga political analyst, wala naman daw pong ganong clout Ito ho nga si Pangulong Marcos Jr. At ang nagdala po sa 2022 elections ay ito hong mga Duterte. Yung yung kasikatan at yung popularidad na mga Duterte ang nagpanalo dito ho kay Pangulong Marcos Jr. Yun ho. So ito, balikan lang ho natin itong nangyari na kung saan ay binabanggit ni Sharon Cuneta na ito ho, nagkamali kayo Mr. President ng pagpili ng Vice President, dapat daw yung kanyang asawa na si Kiko. So parang nagsisi na rin ho itong si Sharon na tumambal yung kanyang asawa kay Leni Robredo. Dapat pala kay BBM. Ito, pakinggan ho natin. Ito hong video na kung saan ay nag-adlib. Ito pong si Sharon Cuneta, megastar, at ang sinasabi niya, ito na kung saan ay dapat nagkamali raw di umano ng pagpili ng Vice Presidente, ito si Pangulong Marcos. Panoorin po ninyo. Ito at kayo po ang humusga. Not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, "Bong and Lisa, please send me Ilocos Magnet." You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for.
I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President, my date. Yan po ang pahayag ni megastar Sharon Cuneta na ang sabi niya, Sir, I only have one Vice President, my date tonight. Ito si Senator Kiko Pangilinan. Mali, your choice, no? So nagkamali raw si Pangulong BBM na sa pagpili sa kanyang kandidato, no? At yun nga, si BP Sara. Dapat ho, tinignan ho munang mabuti sa parang pinasaringan niya na hindi karapat-dapat itong si BP Sara Duterte na naging katambal ni Pangulong Marcos Jr. Alam niyo ho, ang dami na ho nagsabi, maging mga political analyst, hindi po magiging presidente at hindi mananalo si Pangulong Marcos kundi dahil sa kasikatan ng mga Duterte. At mismo, siyempre, si BP Sara Duterte. At sa ngayon ay naging sentro rin ng usapan dahil sa noong panahon po ni Pangulong Duterte ay nandun ho talagang nakipagsalo-salo pa nga ho itong si megastar Sharon Cuneta kay Pangulong Duterte sa isang hapunan at talagang ipinangangalandakan niya dahil sa malapit daw po ang tatay niya dito ho kay Pangulong Duterte, yung si Mayor Cuneta. Tapos nung nagpalit po ng administrasyon, dito naman siya kay Marcos. So parang ang masabi ho natin, itong si Sharon Cuneta, Duterte noon, Marcos ngayon. Talaga politiko. Ito, panoorin ho natin mga kababayan, ito hong report na kung saan ay ipinakita pa ho yung mga larawan, yung mga kuha niya noon. Nung panahon pa ito, 7 years ago, itong nakuha nating report at nung nakaupo pa si Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin natin at ibinibida pa niya ho sa kanyang Instagram yung kanilang mga litrato ni Pangulong Duterte. Ito pong si megastar Sharon Cuneta. Ito ho ang report. Sa mga serye ng Instagram post, ibinahagi ni megastar Sharon Cuneta ang ilang litrato niya kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Magkasama naghapunan ng dalawa kasama ang kapatid ni Sharon at iba pa nilang kaibigan. Sabi ng megastar, masaya raw siya sa pagkakataong yun at isang karangalan umanong makasama ang Pangulo. Ayon kay Sharon, mabuting kaibigan daw ng kanyang ama, si Pangulong Duterte. Nag-post din si Special Assistant to the President Bongo sa kanyang Facebook ng kanilang hapunan. Asawa ni Sharon si Senator Kiko Pangilinan na Pangulo ng Liberal Party at isa rin sa mga masugid na kritiko ng administrasyon. Sabi ng Senador, hindi naman daw personal ang hindi nila pagkakasundo sa politika ng Pangulo. Natulungan din daw siya noon ng Pangulo sa mga nagdaang eleksyon kagaya na lamang noong 1999, 2001 at 2007. Sinuklian naman daw ito ng Senador sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto sa Davao. Inyo pong napanood yung report na kung saan ay ibinida po at ipinangalandakan pa ng megastar Sharon Cuneta yung kanyang naging hapunan o yung kanyang mga litrato habang sila po yung naghapunan ni Pangulong Rodrigo Duterte at sabi ho niya ay kanyang ikinararangal at ikinatutuwa na makapiling si Pangulong Duterte sa isang hapunan at dahil sa siya raw po ay malapit na kaibigan ng kanyang ama na si Mayor Cuneta. So yun po. At ibinida niya ho at sa isang hapunan. So talagang pabago-bago ho. Iba ho talagang kasi mga tao ngayon. At noong una, kung sino ang nakapwesto, parang gano'n itong si Sharon Cuneta. Kung sino po nakapwesto, dun ho siya, no? Diba? Kasi nakapwesto, nakaupo ngayon si Pangulong Marcos Jr. Pero nung nakaraan ho, nung nakaupo itong si
si ano no si dating Pangulong Duterte, yun ho, talagang parang todo sip-sip ho siya. Todo sip-sip ho itong megastar, no? Sharon Cuneta. 'Di ba? Tuwang-tawa, ipinangalandakan sa kanyang Instagram no, na ipinost niya yung mga litrato. Ngayon naman, ayun, nagsisip-sip ho sa isang concert at siyempre Marcos ho nakaupo. Sa susunod, sino kaya? Kung sino maupo naman. Halimbawa, maupo na naman si VP Duterte. Ano nang sabihin naman ni Sharon Cuneta na magsisip-sip din siya ron dito kay VP Sara kung sakasakali na pala rin na siya naman na maging presidente sa 2028. Pero ngayon ay nakipagmabutihan nga itong si Sharon Cuneta dito kina Pangulong Marcos Jr. at alam naman na yung kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan ay itinuturing na dilawan na pinklawan. Kasi bagay, mukhang magkaalyado na ho ngayon di ba? Yung mga dilawan at pinklawan, ganyan din po yung mga Marcos. Parang ganyan ho magiging indikasyon. So maliwanag ho mga kababayan na talagang iba hong klase dito sa Pilipinas. No? Kung sino po ang nakaupo, ang dami ho, nagdisilapitan. Naku, Pangulong Marcos, PBBM, kapag ikaw ay nawala sa pwesto, ewan ko lang kung itong si Sharon Cuneta ay papansinin ka pa. Di po ba? Sabagay, ganyan na marami. Hindi naman po lahat ng mga tao at may mga ganyan ho na kung sino po ang nakapwesto, yun ho. Pero, di ba, hindi na sana niya binanggit. Okay naman yun na siyempre magrespeto ka sa nakaupong Pangulo. Pero yung banggitin mo pa na parang nagkamali o mag-joke ka na nagkamali si PBBM sa pagpili sa kanyang running mate na pagka-vice presidente, itong si Sara Duterte, parang pangit dahil sa nung nakaupong kanyang tatay, di ba? Ipinangalanda ka mo po sa iyong Instagram na talagang tuwan-tuwa ka, di ba? At ikinararangal mo. Di po ba? Ang yung pakipaghapunan kay Pangulong Duterte. Yun ho. So, kayo ho, ano masasabi niyo ho dito sa ating mga kababayan, sa ating mga suki? So, dito ho, talagang, sa bagay, bukod do sa mga, hindi naman hulat pero siyempre, sa bagay, asawa niyo kasi ay politiko, itong Senator Kiko Pangilinan. So, maaaring ito ho kaya ay hudyat na itong Senator Kiko Pangilinan talagang panig na po kay Pangulong Marcos kasi yan po, ipinakita, binisto na ho siya ni Sharon Cuneta ho, mga kababayan, di po ba? So talagang maliwanag na ho ngayon sa mata at isipan nating lahat na talagang magkakaalyansa na po ito pong mga dilawan, pinklawan, Liberal Party at maging si Pangulong Marcos Jr. Kasi may hinikayat nga ho sila, di ba? May binabanggit ho si dating President Franklin Drilon na dapat ay magkaisa ang lahat, yung mga nasa oposisyon na dapat ho ay iisa lang po ang kanilang kandidato para tapatan, labanan ito pong si VP Sara sa 2028 elections. Yun po ang kanilang binabanggit. Pero, ewan lang ho natin kung yan po ay matutupad. Pero kasi dati, kaya nga sabi ni Attorney Bing Guanzon, noon ho, itong mga sinasabing dilawan, pinklawan, talaga mga anti-Marcos, never again. Di ba? Kanila bukang bibig, never again. Ngayon, why not? Noon, ayaw nila, pinandidirian nila ang mga Marcos. Ngayon na, why not? At kasi sa tanong, di ba, kay Senator Rizon Taveros na kung sakasakali magkaroon ng alyansa, why not? Bakit hindi? Pag-uusapan. So, bukas na po sila sa pakipag-alyansa. So, maliwanag po yan, na talagang, kasi ang layunin lang ho rito, talagang mapigilan po ang kasakasakaling pag-upo ni VP Sara Duterte na maging Pangulo ng bansa. Alam niyo ho, dito ho sa atin, kakaiba, only in the Philippines, dito ho sa Pilipinas, na para pigilan ang isang tao na tumakbo bilang presidente, gustong ipa-impeach. Dapat talunin nyo sa eleksyon. Kung gusto nyo pigilan
na maupo bilang Pangulo, itong si Sara Duterte, talunin nyo sa eleksyon. Ang gusto nyo, lumpuhin at birahin at kung ano naman at ipa-impeach o mapatalsik ko sa pwesto para, kasi pag na-impeach siya at mahatulang guilty ng Senado, kasi meron pong katumbas po ito. Wala namang kulong yan, pero ang katumbas po niyan, yung perpetual disqualification. Hindi na po siya pwedeng tumakbo sa alinmang posisyon sa gobyerno kapag siya po napatanggal sa pwesto. Yun po ang isa sa pinakaparusa. Pero wala namang pong kulong. Yun gusto nila ay ng mga kalaban ng mga Duterte, wag hong umabot at makapwesto itong si VP Sara Duterte. Dahil sa ngayon, base po sa mga survey na lumalabas, talagang siya po ang numero 1. Siya po ang inaasahang mananalo sa 2028 elections base po sa mga numero ngayon. Di ba? Kung ngayon ang eleksyon, siya na po ang presidente. Ayun na. Pero ayon po sa mga observer, mukhang sa 2028, talagang napakabigat na kalaban. Ito pong si VP Sara. Kaya ngayon pa lang, ang gusto na mangyari na mga kalaban ay ipa-impeach na. Mapatanggal na po sa pwesto para mawala na po sa laban itong si VP Sara. Kayo, ano masasabi nyo rito? Dito sa ating pinag-uusapan, magbigay na po kayo ng comment. Itong issue natin, itong si megastar Sharon Cuneta, noon Duterte. Pinanood ko sa inyo, yung kanyang pagbibida sa isang salo-salo na kung saan pa-picture po sila ni dating Pangulong Duterte. Noon, nakapwesto po siya. Tapos ngayon naman ay biglang sa harap niya si Pangulong Marcos Jr., ayun, nagsasabi niya na parang biniro niya si PBBM na nagkamali kayo ng pagpili ng running mate, dapat daw yung kanyang asawa, si Kiko Pangilinan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para siyempre kayo po ay maibulalas nyo rin po ang inyong mga masasabi dito po sa isyong ito. Okay, maraming salamat at sa mga bago lang po sa ating channel ay huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At pakisundan din po, paki-follow yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.